Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong i-share sa inyo ang mga comments o reaction ng mga PMA graduates, lalo na mga retired PMA generals tungkol sa asal ginawa ni ex-Senator Trillanes sa quad hearing noong November 13. Ito, palagi kong sinusubaybayan ang mga post ni General Romeo B. Pocis sa Facebook. Tapos, ang daming mga followers niya, na mga kapwa niya PMA graduates. Ito ang post, 3 post ito ni General Pocis. Sabi niya, the character of Mr. Trillanes, who portrays himself to be upright, does not represent the professional soldier, more so as PMA alumni. Mabigat ito. May nabasa ko dito sa mga comments. Sabi ni General Pocis, kakausapin daw niya ang chairman ng Philippine Military Academy Alumni Association. Yeah. Kakausapin niya. I don't know kung anong plano. Baka may move na i-expel sa roster ng PMA alumnus o alumni itong si Trillanes. Okay, so ano ba ang karakter ng isang professional soldier? Ano ba ang karakter ng isang PMA graduate? Ako, maswerte ako, marami akong nakatrabaho ng mga PMAers. Either superior, either contemporary, or lower sa akin. I can say I'm so proud na nakatrabaho ko sila at 99% basta PMA graduate maasahan mo. Hindi naman sila santo. May mga ano rin. Kaya lang yung commitment, yung hard work, dedication, yung willingness to serve, nandyan. Kaya nga yung motto nila is courage, loyalty, integrity. Maasahan mo talaga basta PMA. Isa lang ang hindi. Kaya in every rule, there is always an exemption. Ito na si ex-Senator Trillanes, exemption siya doon sa sinasabi ko na maaasahan yung pagkatao. Bilib na bilib ako basta PMA graduate. Yan po ang aking experience. Okay. So, ito yung mga comments, mga kapwa general at mga sibilyan na rin. Nagko-comments. Itong si Nen Junola Habicher, sabi niya, unrespectful. Walang galang. Diba? Tinatawag lang niyang Duterte, ang dating Pangulo. Oh, ito, si General De Leon. Isang very vocal na critic. Sabi niya, that guy and his group go for the highest bidder. General De Leon is class 82. Tama? At naging tactical officer ni Trillanes pala ito. Basahin ko mamaya. So, highest bidder. So, may nag-reply. Sabi niya, political mercenary. Kung wala, papaling-paling kung sino yung malaking bigay, doon siya. Sunny Hipolito, sabi niya, General Pocis and De Leon, that malinger should have long been ostracized. Ito na yung sinasabi ko. Should have been long been ostracized and removed from the roster of PMA alumni. Such a bloody disgrace. Maraming ito, na-assign ako sa PMA, Marami akong mga nakasama doon na class 95. I tell you, kahit mga classmates ni Trillanes sa 95, wala. Di sila, dumidistansya sila sa kanilang mista. Okay.
Babski, sabi niya, General De Leon, sir, believe po ako sa inyo. Sir, unlike other officers na nakikiramdam muna sa ihip ng hangin sa bawat reaksyon nila on certain issues. Okay, si Greg Marquez, sabi niya, General De Leon, sir, malaki bayad ni Romualdez sa kanya. Ginawa siyang attack dog. Late nga siyang dumating, pinahabol ni Tambaloslos. O nga, nagtaka ako bakit biglang dumating. Tapos, nakaprepare siya ng PowerPoint. Kaya tinawag sa isang post ni General Poques, PowerPoint Ranger. Okay, so... Okay, may nabasa kong comment ng isang senior premier, si General Jubinal Narcisse. Ito, Jubinal Narcisse, class 70s. Basta napaka-senior ito. Sabi niya, he cannot even address the mayor as Mr. or President or Mayor Digong. Being an old man, kahit an iota of respect ang ipinakita niya sa matanda. Sino ba ang plebe detail at tak unyan? Buti pa sa kanya ina-address siya ng former senator. Very shabby talaga. Shabby, yun ang term sa military. Kung ungas ka o yung... Wala ka talagang walang good manners and right conduct. Yan, shabby. Shabby. So, tinatanong ni General Narcisse, sino ang tactical officer o sinong mga opisyal na na-assign sa PMA nung plebo pa si Trillanes. Ito, sumagot si General De Leon. Aray naku po, sir, sabi niya. Ako ang tako ng mga yan. Naging class advisor ako ng class nila, 95. Yan, sir, disclosure, pero Portuguese, shabby talaga yan noon pa. Tanungin mo, sir, si Commodore Vic, si Hoko, na mista ko at tako niya rin. Matagal ko nang dinis-on yan, sir, napaka-shabby. Ito, sumagot si General Paul Sumayo. Trillanes was never part of the original Magdalo group. Sumama na lang yan sa Oakwood. It was Gambala, who was the leader of that group, not Trillanes. Okay, so sabi ni General Poques kay General Narcisse, kausapin ko, sir, ang chairman ng PMAAA Incorporated. Ito na nga, baka merong move na i-delist o i-disown ng PMA alumni itong So, tingnan natin, bantayan natin kung anong susunod na Ito pa yung mga ibang post na sunod-sunod na post ni General Poques. Ang bigat ng paratang. Inaantay ng lahat kung sino ang magpapabitay sa publiko. Ang inakusahan ba o ang nag-aakusa? Now na. Di ba sabi ni PRRD, magpapabitay siya sa publiko kung totoo yung bintang. Ito, yung last post ni General Poques. PowerPoint Ranger talaga itong si Trillanes. Naka-PowerPoint ang bintang. Ginawa na niya noon yan and proven not true. Sundalong kanin. Matagal na kasi yan yung bank accounts. 2016 pa yan. Oh, anong nangyari? Wala namang napatunayan. Sabi nga ni BP Sara, nung lumabas yung issue na yan, kinuha niya yung listahan ng mga bank accounts at inisa-isa niya ang mga bangko. Sabi ng mga bangko, wala. Fictitious yan. Hindi existing yung mga bank accounts na yan. Pati, ayan, akusa ng akusa. Ay, nako. Okay. So, ito yung mga... true. Sundalong kanin, sabi ni Gabi Blue. Antonio Trillanes. Ayan. Malala ko. Sinigawan tuloy ni Congressman ako. Yan ang mga tunay na,
tunay na with character ng mga PMAers, si Congressman Romeo Acop. Tingnan nyo, nung karamang kongresista, pag magtanong kay PRRD, talagang bias. Pagtatanong ni Congressman Acop, real PMA graduate, full of respect. Kailang matatalino yung tanong ni Congressman Acop. Educated question na matalino rin ang sagot ni PRRD, kaya nagkaroon sila ng mutual respect. Yan ang tunay na PMA graduate with character, courage, loyalty, and integrity. Hindi katulad itong sundalong kanin. Mabuhay kayo, mga PMA alumni, except sa sundalong kanin.